Purihin ng Panginoon, ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study, and this is Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. At balik na po tayo. Okay, tinanggal na natin yung dati, yung awita para hindi tayo maka-upright. Ano po? So, purihin ng Panginoon, kamusta na po kayo lahat? At salamat sa Diyos sa magandang panahon. At salamat din na ang Diyos ang tumutugon sa ating pong mga panalangin. No? Kaya purihin ng Panginoon. Kaya uso yung lindol ngayon, kahit uso ang earthquake, purihin ng Panginoon. Meron tayo namang mas dakila kaysa mga lindol. Meron tayong totoong the big one. At ang the big one natin ay ang Panginoong Jesus. Sabi nga sa 1 John chapter 4 verse 4, greater is He who is in us than he who is in the world. He is greater than any problems, greater than any calamities. No? So, purihin ng Panginoon at salamat sa Diyos sa pag-iingat po tayo ng Panginoon. So, sa gabi pong ito, dire-diretso na po tayo. I-compress natin ating time para hindi tayo masyadong mahaba. Let us pray, mga minamahal. Heavenly Father, marami po salamat sa aming po Bible study na ito na aming po patuloy ginagawa kahit po natapos lang ang pandemic. Patuloy pa rin kami na nagla-live stream for the sake of those people na nasa malayong lugar, nasa ibang bansa, mga OFW na naghahanap ng mga churches, subalit malayo talaga sila at nagiging blessing sa kanila yung ganitong mga video. Salamat po na ginagamit mo ang ganitong ministry. Lord, marami po salamat. Ikaw ang nag-utos sa amin na gawin ito. Kaya patuloy pagpapatuloy namin. Salamat po. At Lord, we invite the presence of the Holy Spirit and anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus. Yung po mga may sakit at karamdaman, pagalingin mo po sila sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Ano man sakit at karamdaman nila, pupuntahan mo po sila sa kanilang kinaroroonan, walang distansya sa iyo, walang malayo, at ipapatong mo ang iyong makapangyarihang kamay sa mga may sakit at karamdaman na mga kapatid namin, and heal them right now. By the stripes, by the wounds of Jesus, we declare healing sa lahat ng mga may sakit at karamdaman. Thank you, Lord, yung mga nangangailangan, yung mga naepektuhan ng kalamidad, earthquake, Panginoon. You are the God who will provide our needs, their needs, Panginoon. You will protect them at misa pa bibigyan mo sila ng mga bagong gusali, bagong bahay, and you will provide everything para sa kalakapakanan. Maraming po salamat, Panginoon. Hindi may provide ng tao, hindi may provide ng gobyerno namin, na ipoprovide ng aming Diyos. Maraming po salamat, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At sa gabi ito, bigyan mo kami ng kaliwanagan sa paksa na ito, the office of the prophet. Maraming po salamat. And all glory and honor belongs to our Lord God and Savior, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit, our teacher. In Jesus' name, amen and amen. So, purihin ang Panginoon. So, ito po ating paksa, no? The office of the prophet. Actually, title po nito, The Modern Day Apostles and Prophets. Ano po? So, natalakay na natin yung the office of the apostles, nito mga nakaraang araw. Ngayon, dumating tayo sa pinakakatapusan ng ating pag-aaral na ito, the modern day apostles and prophets. Ano? And I think this is already part 3. Part 3 na po ito. Natalakay natin yung kahalagahan ng ministry or offices ng mga apostles and prophets, no? Napag-aralan natin na sa scriptures na meron 3 klaseng apostles. Number 1, si Jesus ang first apostle. Number 2, yung 12 apostles, 12 original apostles, kung tawagin niya apostles of the Lamb. Ano? Ang isa pa ay naghudas. At ang ikatlong uri ng apostles ay yung tinatawag na Ascension Apostles. Yung Ascension Apostles from the word ascended
ascended to heaven, sino yun? Si Jesus. Ibig sabihin, itong mga apostles na ito, nandito sa lupa, mula nung si Jesus umakit sa langit, when He ascended to heaven, iniwan niya yung office of the apostles dito sa lupa, at ating pinatunayan sa Bible na napakaraming apostles, almost 25 to 30 apostles sa Bible, no? After nawala yung 12. Una pumalit si Matias sa pwesto ni Judas. Then, yun ang first and last na mababasa natin sa Book of Acts o sa New Testament about Matthias, no? Mukhang hindi siya popular, no? Pero yun ang first and last na appearance niya sa Bible. Yung siya ay inappoint ng mga apostles na kapalit ni Judas, no? I believe ang Diyos ang nagbibigay ng kapalit at ako'y naniniwala, personal ko paniniwala, pinalit talaga ng Panginoon. Hindi lang si Matthias, kundi si Apostle Paul, no? At sabi ni Paul, siya yung pinakabungkot, siya yung pinakakulelat sa mga apostles. Kasi late na nung nakilala niyang Panginoon, ano? Pero grabe yung ginamit ng Panginoon si Apostle Paul para masulat ang 2/3 ng New Testament. No, grabe. At sabi ni Paul, siya yung pinaka huling apostles, maliit sa mga apostles, no? Pero sabi niya, pero siya naman yung pinakamarami, pinakamalayo ang narating, no? Kasi siya ay apostles to the Gentiles. Naabot niya yung mga Gentiles nations, naabot niya yung mga hindi Jews, lumabas siya sa territory ng mga Jew at pumunta sa mga Gentiles, and he preached the gospel. At grabe yung paggamit ng Panginoon kay Apostol Pablo. At sabi niya, marami nga siya nagawa, no? At pinakamaraming nagawa niya sa mga apostles. Pero sabi niya, may bali. Hindi nagyayabang si Paul. Sabi niya, pero hindi ako ang gumawa ng lahat ng yan. It's by the grace of God. It's the grace of God. Ibig sabihin kung marami man siya nagawa, hindi dahil sa kanyang sariling ability, sipag, o kapasidad, o sa kanyang galing, ano? Kundi sabi ni Pablo ay, it's by the grace of God. Lahat ng ginawa ko, by the grace of God. Kung walang biyaya ng Diyos, hindi siya magagamit. Hindi niya maabot yung mga Gentiles. Okay. So, pagkatapos ni Apostol Pablo, nagdatingan pa, makikita natin ang dami mga apostles, na mga list of the apostles sa New Testament. Hindi na natin babasahin at kakainin yung oras natin, ano? At hanggang ngayon, nagpapatuloy ang Office of the Apostles. Yung pong original na 12 apostles, wala na yun. Yun yung apostles of the Lamb. Sinasabi, amin nakita, amin nakasama, nakausap, nahipo. Sila yung 12 original apostles. Ngayon, nung wala si Jesus umakit sa langit, nandito pa rin yung office of the apostles. Kasi wala kayong mababasa sa Bible na anumang offices or ministry sa 5 ministry na binigay ni Jesus sa church, ano yung apostles, prophet, evangelist, pastor, teacher. Wala kayong mababasa na inalis o maaalis, ano? Pinag-aralan natin yan nung unang-unang tinalakay natin ito, ano? Binasa natin yung kinote natin 1 Corinthians chapter 1 verse 6 and 7 na hindi tayo pagkukulangin sa anumang gifts, no, ng Panginoon hanggang sa si Jesus ay muling bumalik. Ibig sabihin, magpapatuloy ang operation ng gifts, ang mga regalo ng Diyos sa church hanggang sa muling pagdating ni Jesus, no? Tinalakay natin ang gift of the Father God ay ang salvation, si Jesus, John 3:16. Ang gift ni Jesus sa body of Christ is the fivefold ministry gifts: apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. No, tinalakay natin yan. Ang gift naman ng Holy Spirit sa church ay ang 9 gifts, siyam na kaloob. Ano yun? Dinivide yan sa tigta-3 group. Isang gift of utterance, ano yan? Word, speak in tongues, prophecy, at saka interpretation of tongues.
Ang another group ay yung gifts of revelation. Ano yun? Word of knowledge, word of wisdom, and discerning of the spirits. Then another group ay yung gifts of power. Ano yun? Gift of faith, gifts of healings, and workings of miracles. Lahat-lahat ay siyam na dinivide sa kanya-kanya group. Isang grupo na gift of utterance, vocal gifts, is a gift of revelation, at isa naman ay gift of power. So hanggang ngayon ay activated yan, nagmamanifest yan sa mga churches na naniniwala. So para lang yan sa naniniwala. Yung hindi naniniwala, walang ma-experience sa gano'n. Sabi ng mga cessationist brethren, mga kapatid cessationist, hindi naniniwala dyan. Sabi nila, wala naman kami nararanasan yan. Kalokohan yan. Panahon, nawala na yan. Kasabayan ng pagkawala ng mga original apostles kasi buo na ang Bible. Saan kaya sa Bible yung, saan nyo nakuha yung idea na pag nabuo ang Bible, hihinto na yung mga gifts ng Panginoon? Pag nag-aalis nyo yan, na gifts of the Spirit, sinikap alisin, sa fivefold ministry, sinikap alisin ang apostles and prophet, alisin nyo na rin ang gift of salvation, the gift of the Father, no? Walang inaalis ang Panginoon. Ang ating iisang Diyos with three divine persons o personalities, para silang nagbigay ng regalo sa church. No? Walang inaalis. Ang tuwa sa Satanas, pag inaalis siya, ang promotor niyan No, yun ang aalis, siya yung thief, siya yung magnanakaw, siya yung taker. Si Jesus ang giver, the devil is the taker. Siya ang thief, siya ang magnanakaw, si Jesus naman ang tagabigay. So, purihin ang Panginoon. Huwag niyong pahintul, huwag kayo papauto kay Satanas na pagdanakawan kayo ng mga kaloob. So, alam niyo yung mga gifts na yan, ay hindi lang basta gifts, they're also spiritual weapon for spiritual warfare. Weapon po yan. The fivefold ministry gifts, weapon yan. Spiritual weapon yan against the devil and his army. Ang 9 gifts of the spirits, weapon din po yan. Yes! Lahat yung weapons yan. Kaya nga malaking advantage pag ang isang church ay fully equipped at nasasakbatan ng mga weapons from the Lord. Okay. Now, punta na kagad tayo. Let's dive into our topic, the office of the prophet. Okay? Now, gusto ko lang tindihan dito po, mga kapatid, dito nagkakalituhan dito nagkakaroon burilyasa, no? Nagkakaroon ng sablay ang mga church, pati na yung mga modern day prophets sumasablay, no? Kasi nga hindi malinaw what is the ministry of the New Testament prophets, the modern day prophets. Ano ang ministry, no? Hindi yung iba hindi naintindihan, no? So, purihin ang Panginoon. Basta tingnan lang natin sa Bible, hindi tayo maliligaw. Gusto ko po maintindihan nyo na malaki ang difference, malaki ang pagkakaiba. There's a great difference between the Old Testament prophets and the New Testament prophets. May malaking pagkakaiba po, no? The main difference is that the Old Testament prophets were God's direct messengers to His people during an era of law and judgment. Ang Old Testament prophets, sila ay ginagamit ng Diyos sa Israel, the nation of God. At the time, the nation of God, kung tawagin God's chosen people, Israel, siya yung bayan ng Diyos. Kasi sa Israel, una-una nagpakilala, inintroduce ng Diyos, ng tunay na Diyos, na lumikha ang langit at lupa, inintroduce niya ang kanyang sarili, una-una sa bansang Israel. No? Then the rest of the countries, the rest of the nations were pagans. Gentile nation kung tawagin. Iba ang Diyos. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Except for Israel na nagpakilala ang Diyos na siya ang tunay na Diyos at huwag gagawa ng anumang larawang inanyuan o huwag magkakaroon ng ibang Diyos. Isa yan sa matinding 10 Commandments ng Panginoon. Pangunahin, nangunguna sa bawal, thou shall not have other gods, thou shall not make any graven images. No?
Nagtataka ako dito sa ating Roman Catholic Church, inalis nila yung graven images do sa Ten Commandments. Ewan ko, yan ang itatanong ko pag may nakausap ako na kapareha. Ba't ko inalis? No? Pag dinilang mo naman yung Ten Commandments sila, buo naman, 10. Yung pala, yung pinakahuli, yung number 9, dinivide. No? Huwag kang dito, thou shall not covet others' wife. No? Thou shall not covet your neighbor's properties. No? Dalawa yan Ginawan dalawa. Samantalang iisang commandment lang yon. Huwag mong aariin ang asawa ng iba, huwag mong aariin ang servants ng iba, huwag mong aariin ng properties sa iba. Isang commandment lang yon. Ginawa ng Roman Catholic Church, dinivide. Iba yung thou shall not commit adultery or thou shall not commit others' wife. Hinati doon sa thou shall not covet your neighbor's property. Hinati. Sabi ko, bakit pinakailaman? Bakit hinati? Hindi nyo ba alam na masamang pakialaman ang salita ng Diyos? Masama, bawal sa Diyos ang bawas, dagdag bawas. No? Kung nasaan yan, yan nga ay nasa isa sa pinakamataas na commandment You shall not have another gods before me. Thou shall not make any graven images. Seryoso ang Panginoon. Sabi niya, dadalawin ko ng galit ko up to the 3rd and 4th generation ang gumagawa ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay. Now, so ang Israel paulit-ulit, bagamit sila natutunan na nila, nakilala nila ang tunay na Diyos si Yahweh, paulit-ulit na bumabalik sila sa Diyos-Diyosan. No? Kaya naman, ginagawa ng Diyos, paulit-ulit din na sila ibinibigay sa kamay ng mga kalaban at sila ay nagiging talunan, nagiging slaves, natatalo sa digmaan kapag sila ay nagsimula na sumamba uli, bumalik sa Diyos-Diyosan. Ginagaya nila yung pagsamba ng Diyos-Diyosan ng ibang lahi o ng Gentile nations, no? At iniiwan nila ang pagsamba sa tunay na Diyos, kaya nagagalit ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, I am a jealous God. Kaya pag sila ay nasa kamay ng kalaban, humihingi ng awa sa Panginoon, at nananalangin, Lord, help us, sasakluluhan uli ng Panginoon. Then, itataas, ipopromote, ibibless pa. Pag sila ay nananagaan at blessed by the Lord, eto na naman, babalik na naman sila sa Diyos. Alam nyo, up and down, up. Kung meron lang tayong chart, ganun yan. Up and down. Diyos-Diyosan, ibabagsak din, babalik sa Panginoon, then babalik sa Diyos. Paulit-ulit. Kaya ang Diyos, hindi nagsawang nagpadala ng mga prophets to rebuke them, to warn them, and to prophesy judgment sa bayan ng Diyos. No? Puro karamihan, puro judgment ang prophetic words ng mga Old Testament prophets. Bakit? Kasi nga, ang titigas ng ulo. No? Paulit-ulit na ginagawa nila. Hanggang sa ito nga, makikita nyo, nung dumating ang pinrapisay ng mga prophet sa Old Testament na darating ang Messiah, nung dumating ang Messiah, si Jesus, and again, they rejected their Messiah. Our Christ, they rejected Him. They rejected the Lord Jesus Christ. No? So, yun ang nangyayari. Kaya, nagpa-prophesy mga prophets about judgment, the coming judgment, nilabag nila ang kautusan ng Panginoon. Puro warning, puro judgment. No? Yan ang Old Testament prophets. Okay? Now, pag nag-prophesy, mapansin nyo sa Bible, kapag ginamit ng Diyos ang mga true prophets of God, pag nag-prophesy sila, merong bali. Anong bali? Once na dineclare nila ang coming judgment because of their sin, may babanggitin doon na, but if you will repent, once more, I will exalt you. I will deliver you from the hands of the enemies. Yung mga ganong pangako, lagi may pangako. After ng prophetic word of judgment, lagi may bali ang Panginoon. Meaning, kahit ibig sabihin, ikaw ay bibigay ng Diyos sa kaparusa, sa katigas sa ulo mo, pero mahal ka pa rin ng Diyos na gusto kang ibalik sa Kanya. No? Yan ang kabutihan ng ating Panginoon. Kaya ang Diyos ay paulit-ulit, no? Na inililigtas ang Kanyang bayan.
At sa pamagitan ng mga prophet sa Old Testament, no, malaki yung nagagawa ng mga prophet sa Old Testament. Napaprophesy nila, nawawarningan nila. Okay? At ang mga prophet sa Old Testament ay tinatawag na seer, no? S-E-E-R. Ibig sabihin ng seer ay nakakakita. They can see into the realm of the spirit. Nakikita nila yung mangyayaring future. Ano? They can predict the future through the Holy Spirit na sumasa kanila. At ang Holy Spirit at that time under the Old Testament, hindi nananatili sa katawan ng tao. For empowerment lang, for ministration. Pag mag-minister ang prophet at may assignment, nandoon ang Holy Spirit, bumababa. And afterward, pagka accomplish na ang assignment, umaalis uli ang Holy Spirit. No? Parang panahon naman ng mga judges, sa mga judges kay Samson, ang dating naman ng Holy Spirit, lumalakas si nagiging warrior si Samson. Pag bumaba ng Holy Spirit, lumalakas siya. No? No. Pag wala ang Holy Spirit, mahina siya. Okay, kaya, yun ang ministry ng Holy Spirit sa Old Testament. Come and go, come and go. Umaalis, bumabalik, umaalis, bumabalik. Hindi permanent indwelling. Bakit hindi maka-permanent indwelling ang Holy Spirit sa katawan ng mga Old Testament prophets, Old Testament saints? Bakit? Kasi hindi sila born again. Wala pa naboborn again under the Old Testament. At walang maboborn again na tao sa pagsunod under the law of Moses or law ng Old Testament. Wala. Ang born again experience, yung ikaipapanganak sa kaharian ng Diyos, nagsimula yan nung si Jesus ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit, umupo sa kanan ng Diyos, ng ating Ama. At pamula noon, gumawa siya ng bagong tipan, New Covenant, na itinatag sa mas mabubuting pangako, established in better promises. Bakit better promises? Kasi kung sa Old Testament, hindi permanent ang indwelling ng Holy Spirit sa mga lingkod ng Diyos. Sa New Testament, lahat tayo merong permanent indwelling of the Holy Spirit. Lahat tayo mga Kristiyano, we all have the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit. Ang pagkakaiba nga lang, hindi lahat tayo ay pantay-pantay o pare-pareho ng kapuspusan. Parang itong container na ito, no? Itong container ito, kalahati lang ang laman na tubig. No? Merong Kristiyano ganyan. He has the Holy Spirit, pero hindi filled. Ganyan lang. Ang hinahanap ng Panginoon sa atin araw-araw, no? Ephesians 5:18 ay you must be filled with the Holy Spirit every day. Kailangan umakyat, mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Hindi lahat tayo igalto, merong nandito lang, kapuspos nandito lang. Ang gusto ng Panginoon yung nandoon sa taluktok at hindi lang, yung overflow pa. Pag isinahod mo ito sa gripo at nag-overflow, naku, yun ang gusto-gusto ng Panginoon. Maka-experience tayo ng overflow of His presence. Pagka nabihira na naka-experience na ganyan, si Paul naranasan yung overflow. Dinidikit sa kanya yung mga panyo. No? Tapos diadala sa mga demon possessed, sa mga may sakit, gumagaling. Umaalis yung mga demonyo, dapat dikit na sa kanyang katawan. Si Peter na-experience sa overflow. Dumadaas sa mga may sakit. Yung madaanan ng kanyang anino, yung anointing tumutulay sa anino niya, gumagaling yung mga may sakit na nakahiga sa dadaanan niya. See? Yan yung overflow. Merong nag-testify no, sa mission, missionary. No? Meron siya overflow of the Holy Spirit. Umupo siya sa isang bato. Pagtayo niya, lahat ng umupo na may sakit doon sa batong inupuan niya, nagsigaling sa lahat ng sakit at karamdaman. Yan yung mga overflow, no? Yung power ng Holy Spirit, tandaan nyo no, si Elisha, no, na namatay na after ilang years, nakalimutan, nasira na nga yung kanyang libingan. Then may mga Jew na maglilibing ng kanilang mga patay, natanawan nila, may mga kalaban dumarating. Sabi, naku mga pads, teka, may mga kalaban, saan natin, tago mo tayo, itong ating patay saan? Bukas yung libingan, yung lumang libingan, wala na yata laman, ipasok mo natin doon.
kanilang ipinasok, sinalya doon sa loob. At nung sumagi yung bangkay sa kalansay ni Eliseo, kalansay ni Elisha, abay nabuhay yung bangkay. Bakit? Yung anointing ni Elisha, nandoon pa pala sa kanyang kalansay, wala na siyang laman, patay na siya, nasa langit na siya. Pero yung kalansay niya, naiwan yung anointing sa kalansay niya. Kaya yung hindi ng anointing sa kanya nung siya buhay pa, kahit wala na siya, nagmamanifest pa yung healing at saka miracles. Tandaan nyo, meron siya double anointing ni Elijah, yung kanyang mentor. Iniling niya yun. Kaya yung supernatural power, yung mga miracles sa kanya, doble rin ang doble. Ba't naiwas sa kalansay? Kasi wala na siya na pagpasaha. Supposedly, dapat si Gehazi. Kaso si Gehazi nag-trade doon, naging gahaman, naging greedy, naging buaya. Na hinabol niya si Naaman the leper, Syrian warrior officer na gumaling sa ketong at tuwa, binibigyan ng reward si Prophet Elisha, tinanggihan ni Elisha, kasi kalaban ng Israel ng Syria. Kahit na kalaban, pinagaling pa rin. Tuwa si Naaman. Hero of war nga siya, kaso puro ketong. Dahil nung sinunod niyang prophet of God, 7 times lumubog sa Jordan River, kuminis yung kanyang balat, instantly, miraculously, gumaling siya sa ketong. Kaya tuwa siya. Hinabol ni Gehazi yung regalong binibigay kay Elisha. Hinabol, boss, nagsinungaling. Sabi nung amo ko, may mga dumating bisita, ibigay nyo na raw yung mga binibigay nyo sa kanya. Ay, oo, sige, ito. Pagdating sa bahay, halika, Gehazi, saan ka galing? Boss, sa SM lang. Ano sa SM? Saan ka galing? Nakita kita in the spirit. Mula ngayon, yung ketong ni Naaman, kakabit sa iyo at sa iyong lahi. Ayun. Yun ang katapusin niya. Namatay siya, ketongin. Pati lahi niya. Okay. So, yun ang power ng anointing under the Old Testament, for empowerment. Pero umaalis din yung presence ng Holy Spirit. Kay Elisha, ibang klase, Wala na nga si Elisha, pero yung anointing, nandoon pa sa mga buto niya, Yung power, kasi nga wala silang pagpasahan. Now, sa New Testament, lahat tayo may Holy Spirit. 1 Corinthians chapter 3, verse 16, 1 Corinthians chapter 6, verse 19, we are the temple, the house of the Holy Spirit. Under the Old Testament, ang Diyos ay bumababa ang kanyang presence doon sa tabernacle ni Moses, at noong nagpagawa si Solomon ng temple, bumababa ang presence ng Diyos sa temple ni Solomon. Ngayon, under the New Testament, hindi na sa mga templo o tent na ginawa ng kami ng tao, mananahan, bababa at mananahan ang presence ng Diyos, kundi sa katawan, sa ating mga katawan. Ang ating katawan ay we are now the temple, the house of the Holy Spirit. Kaya lang tayo may Holy Spirit. Ngayon, kapag ikaw ay patuloy lumalim sa Panginoon, you will learn how to hear the voice of the Spirit. Kapag lumalim lumago ka sa Panginoon, sa pakikisama sa Holy Spirit, you will learn and know how the Holy Spirit guides you, lead you, empower you. Malalaman mo yan. Kaya gusto nga ng Panginoon ay patuloy tayo makaranas ng malalalim na karanasan sa presence ng Holy Spirit para maintindihan natin at magamit tayo. Okay. Kaya ang problem, hindi lahat tayo alam yan. Lalo na yung mga cessationist brethren na tinatanggihan nila ang mga kapangyarihan nito na binibigay ng Panginoon. Okay. Now, tayong mga may Holy Spirit, sapat na ang Holy Spirit to guide us, to lead us. Hindi natin kailangan ang guidance or leading ng sino mang prophet. You can be a prophet of your own self. Sinasabi ko yun, not as a prophet as fivefold ministry gifts, kundi you can be a prophet of your own self, meaning, sapat na yung Holy Spirit na nananasa iyo to guide you, to lead you, to give you wisdom, to reveal, to give you revelation, knowledge.
Sapat na. You don't need to consult. Hindi mo kailangan kumonsulta o humingi ng guidance sa prophet ngayon. Kasi yan ang pagkakaiba. Sa New Testament, ang New Testament prophet, iba sa Old Testament prophet. Usually, ang mga Old Testament people, nagkumukonsulta sa seer. Sila yung nakakarinig, nakakakita in the realm of the Spirit. Narinig nila ang tinig ng Diyos. Kaya pumupunta sila sa prophets, humihingi ng advice, humihingi ng direksyon, humihingi ng guidance. Kasi wala silang Holy Spirit. Ang meron lang Holy Spirit, yung prophets, yung mga judges, yung kings, and the prophets, sila lang. Under the New Testament, established in promises, lahat naman ng palataya merong Holy Spirit. Ang pagkakaiba lang dyan, sino sa atin ang puspos? Sino naman yung upos? Sino naman ang medyo-medyo? Kapag compromise ka, di medyo-medyo. Pero pag ikay truly, you love the Lord and faithful at always in the presence of God, you will be filled and be flooded with the fullness of God. Okay? So under the New Testament, ang papel ng prophets, iba. Okay? Sa Old Testament, they were prophets to the nation Israel. Sila yung mga propeta ng Diyos para sa bansang Israel. At kung magpa-prophesy sila ng ibang bansa, gaya ng bansang Babylon, Medo-Persian Empire, Assyrian Empire, at iba pang mga bansa, laging related, connected sa Israel na bayan ng Diyos. At ang kanilang prophetic word ay karamihan ay judgment, warning. At ang mga kings na naniniwala na meron mga prophet, they believe in the prophets of God, kumukonsulta sila talaga sa mga prophets. Kasi sila yung nakakakita in the realm of the Spirit, napipredict nila. At kapag sila yung nagbigay ng prophecy, tumbok 100%, nagkakatotoo. Kaya nga sa Old Testament, sabi doon isa sa palatandaan na false prophet, pag hindi nangyari yung prophetic word, matindi yun. Kaya sa Old Testament, adjustment daw, pag hindi nangyari prophetic word mo, false prophet ka kagad. Sa New Testament, under the New Testament, sa modern times ngayon, sa ating panahon, ang daming mga true prophets of God sumasablay sa prophecy. Sumasablay. Hindi naman natin masasabi, i-declare yan, false prophet. Hindi. They are still true prophets of God. Ang problem ay, dahil doon yung kanilang foundation, pagiging prophet ay mali, hindi nila naintindihan, kaya nangyayari, sumasablay. Alin ang hindi nila naintindihan? Ganito po yan. Ang New Testament prophets, ang Old Testament prophet is for Israel. They are for Israel. Ang Old Testament prophets are for Israel, the nation of God. Whereas ang New Testament prophets are for the church. Para sa church. See? Anong klaseng prophecy ang binibigay ng mga prophets sa modern times natin ngayon, sa kapanahonan natin ngayon? Anong klaseng prophecy? Ang prophecy ng New Testament prophets is always for edification, exhortation, and comfort. Okay? Saan ba yung verse niya? Eto. So, doon nagkaiba. Iba yung prophet to the nation Israel. Iba yung prophets to the church sa New Testament. Yung for Israel, Old Testament. For the church, New Testament. Pagtandaan nyo mabuti, ha? Ngayon, kung ang Old Testament prophets, ang prophecy nila ay warning, judgment, meron din directional, Pwede ka kumonsulta sa prophet, they were seer, Pero matindi.
No? Minsan ka maharinggan ng hindi nagkatotoong prophecy, pwede ka mabranded ng kaagad ng false prophet. Yes, ganun katindi. Pwede kang pagbabatuhin kaagad. So, sa New Testament, iba. Sapagat lahat tayo may Holy Spirit, ang New Testament prophet is only for the church. Okay? Ngayon, kung ang New Testament prophets ay magpa-prophesy about ibang nation, ibang countries, titiyakin ng prophetic word na yon na connected lagi yon sa God's time clock, Israel. Laging connected sa Israel. Sapagkat ang orasan ng Diyos in these last days ay ang bansang Israel. No? Lagi connected doon. So, ang problem sa New Testament prophets, modern day prophets, yung iba nag-aral sa School of the Prophets. Ang problem din sa School of the Prophets, nagturo sila na merong prophets to the nations. Hindi naman masama yung prophet to the nation. Kaso, ang intindi nila, prophet to the nation, pupunta ka, ikaw ay hindi lang propeta sa church, ikaw ay prophet to the nation, pupunta ka hindi lang sa church, kundi sa iba-ibang bansa at ipaprophesy mo ang mga mangyayari sa iba-ibang bansa, and that is 100% wrong. Kapag tinrapisay mo yung mangyayari sa iba't ibang mga bansa, dahil may nagprophesy, you are to be a prophet to the nation, you will go to other nations and prophesy to them. Pa-prophesy mo, kagaya ng yung prophesy na sa Facebook, sa TikTok, no? Lagi pinaprophesy, magkakaroon ng earthquake, malakas na earthquake, abangan nyo. Ang mga tao, takot na. No? At pagkatapos sa earthquake, sabi ng Diyos, nagagalit ang Diyos dahil ang bansang Pilipinas ay nagkakasala ng idolatry. At hindi lang yun, adultery. At iba-iba mga kasalanan. Matindi ang inyong idolatry. Pinagbibigyan ng idolatry. At nagagalit ang Diyos, kaya nagpapadala ang Diyos ng lindol. Lilindulin kayo hanggang November. Then after ng earthquake comes tsunamis. At puro disaster, puro calamities. Anong tinatanim niya? Yung ba ay prophetic word from the Holy Spirit? Hindi po. Bakit? Sapagkat ayon sa Bible, no, ang New Testament prophets must be judged. Examinin mo yung kanyang prophecy. Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 29, ang sabi ay, let 2 or 3 prophets speak. Prophets sa church ito. And let the other judge. Hindi masamang husgahan or examinin, tingnan kung yung prophetic word ay galing sa Panginoon o sa Kanya lang, o prophecy from the flesh. Hindi masama. Sinasabi nga dito ni Paul na kailangan examinin ang prophetic word. Kasi maraming nagpa-prophesy galing sa flesh, galing sa sarili. Naku, ang dami ko alam na ganyan, umiikot-ikot na from galing sa ibang bansa. Ayoko na tukuyin ko anong lahi. Bakit parang mga yun sa kaibigan ko nga, yung tinutukan nung may naging propetisa na bisita sila, tinutukan yung isang church member niya. Sabi nung kaibigan ko, pastor, Brad, tinutukan nung laging kausap yung isang member namin. Tapos sabi, pinarapisay siya, ganitong araw, darating yung mapapangasawa mo. Abangan mo, ang kanyang flight ay sa December ang dating niya. Ayaw ko anong buwan yun. Let's say, sa December 24 ang dating niya. Abangan mo, puntahan mo sa airport. Ang suot niya ay naka-white coat with white hat at merong ganito at ganyan. Yun ang mapapangasawa mo. Say it the Lord. Pinarapisay. Abay, na-curious yung cast member ng kaibigan. Pinuntahan nga nila. Naku, nakita nila, tama yung yun yung flight number, yun yung date, yun yung oras ng pagdating, at yun ang suot. Sabi nga, mukhang totoo, accurate yung prophecy. Then yung kaibigan ko, na pastor niya, sabi sa, alam mo, Brad, may kutob ako, inimbestigahan ko. Naku, nalaman ko yung bisita namin propetisa,
Yung apelyido, kahawig na apelyido nung dumating. Magkapatid pala. At ginamit ang prophetic word para ipakasal yung church member no kaibigan ko doon sa kanyang brother. Hindi ko malaw kung maganda yung babae o mayaman o ano at gusto mapangasawa ng brother niya. Ibang lahi sila. Sabi ko, naku, malaking kasalanan sa Diyos yan. Yung ginagamit ng prophetic word sa wrong motive, sa masamang motibo. Yes, sa YouTube nga, kailan may napanood ako eh. No? Ginagamit yung, ano siya, matagal na mega church nga yung church niya eh. Ginamit ng Panginoon, malaki na yung church niya. Tapos eh, sabi niya, may prophetic gift siya, pinaprophesy yung mga babae. Pag may kursunada sa baba, pinaprophesy niya. Matindi pa nito, sabi niya, mamamatay, sabi ng Panginoon, mamamatay ng asawa ko. At sabi ng Panginoon, ikaw, ang ibinibigay niya sa akin para makasama ko sa ministry. Pinatay pati yung asawa sa prophetic word. Eh. Tapos, sa pamagitan ng mga mabubulaklak na prophetic word niya, nagkakasala siya ng nagkasala sa adultery. Then, nung magbandang nagkabukuhan naglabasan yung mga biktima niya. Nasa 16 yata yun. Grabe, sabi ko, hindi ba alam ng tao ito, wala itong takot sa Diyos na hindi niya alam, pupunta siya sa impyerno. Sa ginagawa niya, matindi yun. Baka, yung sa 16, ang dami niyang galaw na babae. Ewan ko kung may espiritu ng Diyos pa siya. O baka rejected by God na siya, hindi pa niya alam. Meron ganyan, buhay ka pa, rejected by God ka na. Nawala na yung konsensya mo, nawala na yung takot sa Panginoon. Nakakatakot yan. So, yung mga ganyan na yung mga ganong may sabit, delikado rin yan pag nag-lay hands. Naku, huwag kayong magpapalay hands sa mga hindi nyo kakilalang pastor. O kaya may dumayo na papalay hands. Huwag kayong basta papalay. Impartation niya ng spirit. Mamaya, hindi anointing ang ma-impart. Spirit of lust pala. Yes, may nangyaring ganyan true story. Meron dumating na pastor, nakipagkaibigan doon sa senior pastor, naging close sila, napagkatiwala na, nagbakasyon yung pastor, sabi niya, Brad, sa'yo ko muna pa-handle ng ilang weeks and church ko, magbabakasyon lang. Oh, sure. Pagbalik niya, nako, yung kanyang congregation, ang dami nagkasala sa immorality. Adultery, fornication, immorality, at yung palang pastor na pinandilan niya, na hindi niya masyadong kilala, nagle-lay hands, na impart yung spirit of lust. True story po yan. Maraming ganyan. So, ingat po. So, hindi lahat ngayon na nagbibigay prophetic word, tatanggapin mo basta yung prophetic word. You have to examine that prophecy. Kagaya niya, yung nasa TikTok, paulit-ulit sa pinaprophesy, lilindol, puro ang papangit ng prophecy sa bansa Pilipinas. Anong tinatanim niya? Takot, fear, insecurity, depression, stress. Listen, kaya sabi sa Bible sa Timothy, di po ba? Hindi tayo, sabi ni Paul kay Timothy, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Fear is a spirit. God did not give us a spirit of fear. No? Kaya sabi dito sa 1 John chapter 4 verse 1, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. Panahon pa pala nung araw, ang dami ng false prophets. So, ano ang prophecy ng New Testament prophets? Ito, 1 Corinthians chapter 4 verse 3. But the one who prophesies speaks to people for edification. Ano edification? Ikatitibay. For exhortation, encouragement. No? For consolation. For comfort. Meaning, ang prophetic word ng mga New Testament prophet para sa church ay nakakaaliw, nakapagpapatibay, nakaka-encourage, nakaka-boost ng pananampalataya. Na kapag narinig mo, ma-excite ka at lalaki ang iyong faith, magkakaroon ka ng hope, titibay ka.
No? Lalakas ang faith mo kasi ang prophetic word niya ay word of God, rhema word of God, and faith comes from that rhema word of God. Kaya nag-build up ang faith mo. Tumatapang ka, lumalakas ang faith mo, nai-encourage ka, nagkakaroon ka, nagiging on fire ka sa paglilingkod sa Panginoon. Through those prophetic words, nagpapalakas. See, yan ang prophecy ng mga prophets under the New Testament, laging for to edify the church, to comfort the church, to encourage the church, to build up, to exhort, to build up the church. Yan ang New Testament prophets. The problem is, may mga school of the prophets na nagtuturo na merong prophets to the nation, no? Na ikaw ay sinusugo ng Diyos, you are prophets to the nation, go around the world and prophesy to different nation. Hindi, meron naman talaga prophets to the nation, pero doon ka pupunta sa church, at yung church ang ipaprophesy mo. Yes, hindi yung prophet to the nation na ipaprophesy mo kung sino magiging presidente sa bansa na yon, kung sino si sikat na artista, kung anong mangyayari sa future ng bansa na yon, kung aasenso ba sa pamagitan ng presidente yun, kung sinong uupong susunod na presidente. Hindi ganyan ang New Testament prophets. Kapag ginawa mo yan, prophesying kung sino mananalong presidente, nagpa-prophesy ka kung anong mangyayaring kalamidad sa bansa, nagpa-prophesy ka doon sa celebrity o doon sa politician, eh wala kang pinagkaibahan sa mga psychic. Yes, trabaho ng mga psychic yan. No? At naawa ko doon sa nagpa-prophesy sa TikTok na nagprophesy ng mga nakakatakot sa bansa natin, kalamidad, earthquake, tsunamis, then ni-rebuke niya yung dalawang psychic. No? Ni-rebuke niya. Sabi niya, ito ang warning ng Panginoon. Pag hindi kayo tumigil, kayong mga psychic, kayong dalawa, you will die, saith the Lord. Pati doon, kamatayan kagad ng judgment. No? Sabi ko, bata pa kasi yung nagpa-prophesy niyon, bata pa. No, sabi ko, mali yung pagkaintindi niya. I believe, tingin ko sa kanya, talagang meron siyang prophetic gift. Maaring he's a true prophet. Ang problem, hindi niya alam, hindi siya na-orient o naturuan kung ano ang ministry ng New Testament prophets. Yes. Hindi niya alam. Ulitin ko, kapag ang mga New Testament modern day prophets ngayon nag-prophesy kung sino mananalong presidente o i-encourage yung sino man tao, yung pastor na sabi ng Panginoon, ikaw, you will be the next president. O kaya ipaprophesy yung, naalala ko si Justin Bieber noon, yung celebrity artist pinaraphesy din, nag-predict ng Huwag mong pakialaman, huwag kang lalabas sa church. Huwag kang lalabas ng ministration sa church. Prophets of the New Testament is only for the church. Huwag mong pakialaman ang mga politician at kung sinong next president. Hindi mo sakop yan. Hindi, walang pakialaman ang Diyos yan. Ang politics ay marumi. Hindi makikisali ang Diyos yan. Kaya tingnan nyo ang nangyari doon sa isang kapatid nating merong mega church, no? Pinagtulakan ng prophets, pinagtulakan din ng mga bishop. Brad, kumandidato, sabi ni prophet, ikaw doon next president. O, ano nangyari? Ilang beses kumandidato, hindi namang manalo-nalo eh. Bakit? Kasi false prophetic word. Nagkamali ang mga prophets. Bakit? Pinakaiman nila, lumabas sila sa perimeter ng church. Lumabas sila. Ganyan din ang nangyari na nag-prophesy na, tandaan nyo, yung si Biden ang nanalo. Ang mga prophets noon nag-prophesy Ang mananalo si Trump. Pare-pareho sila, nagayahan sila ng prophecy. Pinakalman nila yung politics. They all prophesied about the next president ng Amerika. At ang prophecy nila si Trump. Kaso natalo. Natalo si Trump. Biden. Ang nanalo si Biden.
Yes, si Biden ang ang prophecy noon, si Trump ang mananalo. Pero nanalo si Biden. Tapos sabi nung kasi dinaya. May excuse ka, kasi dinaya. Dinaya o hindi, mali yung prophecy. Ang tanong, sino yung mga nag-prophesy? Mga true prophets of God. Mga kilala ko. Yes, mga matitindi prophets. Ay, bakit nagkamali? Again, lumampas sila sa perimeter ng church. Pinakalman nila yung area na hindi naman nililid ng Panginoon na i-prophesy nila. They prophesied through their flesh. And sometimes iba, just to please the candidates para maging presidente. Natalo si Trump. Tandaan, natalo si Trump. Ngayon, bumawi. Nanalo naman si Trump. Baka naman sabihin ng mga prophesy, yan yung pinaprophesy namin, hindi yung time na yun. Kita nyo, nanalo si Trump. Yan yung palusot pa. Okay. So, hindi pwede yun. Kaya ang prophecy, laging sa church lang talaga. Iba yung Old Testament prophets. Listen, alam nyo kung bakit iba? Kasi nung panahon ng Israel, God's chosen people, God's nation was Israel. Ngayon, nung nagkaroon na ng church, ano ang church? Composed ng Jew and Gentile. Ang Israel, composed ng mga Jew, sila lang talaga. Ngayon, nung nagkaroon ng church, lahat welcome, whether you're a Jew or Gentile, ikaw ay bahagi ng isang flock ng Panginoon. Sinabi na yan ni Jesus sabi ni Jesus, merong flock na wala dito. Yung flock na yun ang kukunin ko at pagsasamahin ko. And you will be one flock. Ito sabi ni Jesus, John chapter 10 verse 16. And I have other sheep that are not of this fold. Sabi niya sa Israel, meron akong mga tupa na hindi kasama sa sheepfold ito, sa kawan ito. I must bring them also. Sino tinutukoy niya? Mga Gentile nation. Mga Gentiles. And they will listen to my voice and they will become one flock with one shepherd. Yan. Yung one flock niya with one shepherd, that is the church composed of Jew and Gentile. Okay? So ngayon, sa New Testament, sa Old Testament, the nation of God is Israel. Sa New Testament, a nation of God is the church. Gusto nyo makita sa Bible, prueba? Yes, ang mga Gentiles, dati hiwalay sa Israel, idinugtong, yung example dito, dinugtong sa puno ng olive. Grafted, tawagin. Hindi ka kasali, pero isinali ka. Naging bahagi ka nung olive tree kasi you are grafted. Bilang isang sanga, grafted ka. Nandiyan nga sa Romans 11:17, hanggang verse 24, pero mahaba, puputulin ko na lang. Romans 11:17, but if some of the branches were broken off, and you being a wild olive, we grafted in among them and became partaker with them of the rich root of the olive tree. Punta tayo sa verse 24. For if you were cut off from what is by nature wild olive tree, and contrary to the nature were grafted into the cultivated olive tree, how much more will these who are the natural branches be grafted to their own olive tree? Okay. Wala tayong time para ipaliwanag. Ang message lang dito from verse 17 hanggang 24, may example ang Israel, na idinugtong sa Israel ang mga Gentiles, parang branch idinugtong. May mga Israel na nagbabackslide, Kaya sabi doon ikaw tunay na ka, gali sa olive tree, aalisin mo pa yung sarili. So, bukod dito, merong binanggit ang Galatians chapter 6 verse 16 na sinabi, the church is called Israel of God. Tinawag na, ang church mismo, combination ng Jew and Gentile, tinawag na Israel of God. Ibig sabihin, we are God's nation, and church. And all, Galatians 6:16, and all who will follow this rule
peace and mercy be upon them and upon the Israel of God. Ang konteksto nito, tinutukoy dito ang church. At tinawag sa Galatians chapter 6 verse 16 na Israel of God. Naging bahagi tayo ng Israel. So, alam niyo ba ang ama ng Israel sa pananampalataya? Si Abraham. The father, ang ama ng Israel ay si Abraham. Ama yan, may DNA sila ni Abraham, no? Sa flesh. Pero, alam nyo, naging ama rin natin ngayon, si Abraham. Sa pag-connect natin kay Jesus, na-connect tayo kay Abraham through the Lord Jesus Christ. No? Dahil kay Jesus, naging bahagi tayo, naging kalahi tayo, naging kasama tayo sa lahi ni Abraham. Naging parang mga Israel din tayo. Because of Jesus, kinonect tayo kay Abraham. So that the blessings of Abraham might come to the Gentiles. No? Sabi sa Galatians chapter 13 and 14. Okay, through Jesus. So ang church tinatawag na Israel of God. No? Sa 1 Peter chapter 2 verse 9 hanggang 10, the church is God's holy nation. Ang church tinatawag na God's holy nation. Kita nyo, naging bansa na ang church. Under the New Testament. Ano ang holy nation tinatawag under the New Testament? Combination ng Jew and Gentile. And that is the church na tinatawag na holy nation of God. Ang church. Bansa tayo ng Diyos. Basahin natin verse 9 and 10. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession. Tinawag ang church na holy nation, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Verse 10, for you once were not a people. Dati raw, hindi tayo bahagi, hindi tayo ligtas, wala tayong connection sa Israel. No? But once we are not a people, hindi tayo bayan ng Diyos dati. But now you are the people of God. Ngayon, we are people of God. God's holy nation. You had not received mercy, but now you have received mercy. See? Yan ang church ng Panginoon. The holy people of God. The holy nation of God. Okay. At meron pa sa Galatians chapter 3 verse 28. Sa church, ito na ang church. Ano? There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male or female, for you are all one in Christ Jesus. Sa church, ang turing ng Panginoon, walang discrimination, all are equal. Walang slave, walang Panginoon, walang lalaki, walang babae, walang Jew, walang Gentile, lahat equal sa Panginoon. Yan ang tinitingnan ng Panginoon sa church. Ang church ay composed of people, Jew and Gentile, male and female, all are equal in the eyes of the Lord. Hindi siya nagtatangi. That is the church. Kaya ngayon, under the New Testament, we are the holy nation of God. Okay? We are the holy nation of God. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na hindi na Ethiopia na ang Israel. May bagong Israel na at hindi. Ang tawag niya, replacement theology. Hindi po ako naniniwala sa replacement theology. Bakit? Ang Israel, iba pa rin sa church. No? May prophecy, maraming prophecy ang Panginoon sa Old Testament about the future of Israel. Sa ngayon, nire-reject nila, majority nire-reject nila si Jesus. The time will come, in due time, they will believe and accept their Messiah. Yes, at sa tribulation mangyayari. Marami pang prophecy na hindi nagaganap sa Israel, kaya hindi pa tapos ang Diyos sa Israel. Bagamat sinasabi natin na ang Holy Nation of God, no, sinabi sa Old Testament, the Holy Nation of God, Israel, ngayon, sinasabi ng Diyos, Holy Nation of God is the church. Hindi ibig sabihin ay ni-replace ng church ang Israel. No. Mali yung doctrine na replacement theology. Mali yung theology yun. Yung theology na
wala nang Israel, pinalitan na ng church, the holy nation of God. Mali naman yun. You know? We are holy nation of God, pero hindi natin pinapalitan ng Israel. Israel is Israel pa rin hanggang sa end times, hanggang sa katapusan. Yes. See? So, nagpapatuloy ang future ng Israel habang nandito ang church. If Israel is the nation of God, the church is also called the holy nation of God. Sapagkat sa church, lahat pinagsama, Jew and Gentile. So, anong point ko dito? Ba't ko binanggit yung ang holy nation of God under the New Testament? It's not only Israel, kundi the church. Bakit? Kasi nga, sa Old Testament, ang prophets is for the nation Israel. Huh? At kung mag-prophesy man siya sa ibang bansa, laging connected sa mangyayari sa Israel. Ngayon, under the New Testament, ngayon, the holy nation is the church. So, kung Old Testament prophets nag-minister sa nation Israel so under the Old Testament, ang New Testament prophets mag-minister ngayon, ang modern day prophets under the New Testament will minister to the church, only to the church. Huwag kang magpa-prophesy sa isang artista, sa isang politician, o sa isang kakandidato. You will be the next one. Masisira ka. Kapatid, masisira ka. Kasi lumalabas ka sa perimeter ng church. Yan ang hindi alam ng marami. No? Na iba ang prophet sa Old Testament, iba sa New Testament. Sa Old Testament, they were seer. Pwede kang kumonsulta, pwede kang humingi ng payo at patnubay at direksyon sa kanila. Sa New Testament, meron kang Holy Spirit. If you are a son of God or a child of God, you have the Holy Spirit in you. Kausapin mo ang Diyos, i-build up mo yung relationship mo sa Panginoon hanggang sa ma-develop ang sensitivity mo sa presence at sa tinig ng Holy Spirit. Then time will come, hindi ka na mahihirapan. You will know the leading, the guidance, the teaching, the voice of the Holy Spirit kasi familiar ka. I-develop mo lang yun, yung iyong relationship with the Holy Spirit. Immerse yourself in the Holy Spirit every day. Kausapin mo siya lagi para mapamiliarize. I try to listen to His voice and be filled with the Holy Spirit every day. At higit sa lahat, always obey the voice of the Spirit and obey the Word of God. Okay, magiging sensitive ka, lalago ka. So, ngayon, hindi mo na kailangan ang prophets sa direksyon. Hindi ka nasa, sino man dito ang sa church nyo, may prophet ba kayo dito sa church? Kasi meron akong gustong malaman kung sino yung mapapangasawa ko, kung sino yung magiging dito. Naku, mali. Doon ka. Sa psychic ka mapupunta niyan. At ito naman prophet, hindi alam ang minister niya, nag-prophesy niya. Ang mapapangasawa mo ay si ganito. Meron gumagawang ganyan Alam mo, sister, ito sabi ni Lord, tayong dalawa daw ang magiging magjowa. Then later on, tayo magpapakasal. Sabi ni Lord, nako, that is charismatic witchcraft. But charismatic witchcraft, nagpapanggap ka charismatic, you believe in the prophetic gift, pero witchcraft pala yung ginagawa mo. No? Ang charismatic, hindi witchcraft. Pero yung ginagawa mo, nagpapanggap charismatic, pero witchcraft yung ginagawa. Bakit? Ginagamit mo yung kunyari gift of prophecy, tapos, sa masamang motibo. That's wrong. Listen, ito pa isa malaga. Lahat ng prophets nagpa-prophesy. Pero, hindi lahat na nagpa-prophesy ay prophet. Hindi ko mo nag-prophesy yung isang church member, prophet, si nag-prophesy, prophet yan. No. We can all prophesy. Bakit? Ang prophecy sa New Testament is just a simple gift of prophecy for edification, exhortation, and comfort. At lahat na nagiging prophets, walang layman. Ang nagiging prophets ay mga preachers. But listen, hindi lahat ng preachers ay pwedeng tawagin prophets. Doon kumukuha ang Diyos sa mga preachers, sa mga Bible teachers, preachers, ng nagiging prophet.
At kadalasan, nagiging prophet yung mga mapanalanginin. So, hindi lahat, mali naman yung intindi ng iba. Lahat doon ng preachers, katumbas prophet, we are prophets of God, lahat ng preachers. Mali. Iba pa rin yung evangelist, iba yung pastor, iba ang teacher, iba ang apostles, iba ang prophet. Ang prophet. Kapag meron ka anointing of the prophet, be a good prophet. Pag may anointing, meron kang pagkatawag sa pastor, be a pastor. Pag ika-evangelist, be a pastor, evangelist. Bakit? Sapagkat may kanya-kanya anointing yan. Ang anointing mo susunod kung ano ang pagkatawag sa'yo. If you are called by God to become an evangelist, you have the anointing of an evangelist. If you are called to be a prophet, you have the anointing of a prophet. Kung ikaw ay evangelist, wag nakita mo, nakaka-impress yun, gusto ko lang maging propeta, at nag-prophecy ka, gusto mong umakto kang propeta, hindi ka sasamahan ng anointing. Sapagkat our anointing always follow our calling. See? Laging magkasama yan. Yung gifts mo, yung anointing mo, at yung calling mo, magkasama yan. Hindi maghihiwalay yan. At hindi pa nawawala ang mga gifts. Kasi nandiyan pa ang mga calling. Magkasama nga yan eh. Romans 11:29, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Hindi binabawi ng Diyos. See? Mga cessationist brethren, malinaw na. So, hindi lahat ng nagpa-prophesy ay prophet kagad, no? Pero lahat ng prophets nagpa-prophesy. At ito pa, sa panghuli. Ang gifts, may kanya-kang gifts yan. Yung apostles, prophet, evangelist, pastor, teacher. Punta tayo sa prophet. Ang prophet, meron niyang gifts na word of knowledge, word of wisdom, and sometimes discerning of the spirit, plus the simple gift of prophecy. Bakit yung simple gift of prophecy ay nasa vocal gifts, nasa gift of utterance? Wala sa revelation gifts. Ano yung vocal gifts? Yung gift of utterance, speaking in tongues, interpretation of tongues, prophecy. As sa revelation gifts, word of knowledge, word of wisdom, discerning of the spirit. Bakit hindi isinama yung prophecy sa revelation gifts? Kasi walang revelation sa simple gift of prophecy. Ano ba purpose ng simple gift of prophecy? Nagpa-prophesy ka for edification, exhortation, and comfort. Wala pang prediction dyan. Nagkakaroon lang ng prediction yung simple gift of prophecy kapag sumama yung gift of word of knowledge or word of wisdom. And sometimes discerning of the spirit. Ano yung word of knowledge? Ang word of knowledge, nalalaman mo yung pangkasalukuyan na nangyayari sa buhay ng tao o sa event o sa anuman, yung pangkasalukuyan na nangyayari, nalalaman mo kahit hindi, wala nagsabi sa iyo, at yung nakaraan, past and present, i-reveal sa iyo if you have the gifts of the word of knowledge. Kaya pag sinabi mo yon, ito yung nangyayari sa iyo sa nakaraan, word of knowledge yun. Ito yung nangyayari ngayon sa buhay mo, word of knowledge yun. Yung word of wisdom ay to know the future. Yung mangyayari pa lang, word of wisdom. Kaya pag pinakita sa iyo yung mangyayari pa lang, no, nakita mo yung tao at sabi pa nga, ito yung mangyayari sa kanya in the future. At binervalize mo yan, sinabi mo sa kanya, nagpa-function ka ngayon through the gift of word of knowledge, word of wisdom. Bakit? Binibigyan mo siya ng wisdom sapagkat nakita mo yung mangyayari sa future niya. See? That's the word of wisdom. No? Word of wisdom, word of knowledge, puro ano yan, revelation gifts, at discerning of the spirit. Anong discerning of the spirit? Nagkakamali yung iba, akala ay yung gift of suspicion. Yung tingin ko, mukhang hindi gagawa ng mabuti itong tao ito, nadi-discern ko. Hindi discern niya, suspicious ka sa kanya. Ang discerning of the spirit, you can see into the realm of the spirit. Sometimes makikita mo angel of God. Sometimes makikita mo yung presence ng mga demons, yung mga ginagawa nila. No? Makikita mo in the realm of the spirit, whether it is an open-eye vision or closed-eye vision, makikita mo, you are seeing into the realm of the spirit. That is discerning of the spirit, discerning of the spirits. So, ang mga prophets, meron yan. Meron siyang simple gift of prophecy, word of knowledge, word of wisdom, and discerning of the spirits. Kaya hindi basta-basta ang prophet. So,
Yung simple gift of prophecy, pag ginamit no, ginamit niya, nahaluan ng word of wisdom, he can predict what will happen into the future. That is word of knowledge na sumama sa prophetic word, sa prophecy, simple gift of prophecy. So, nung sinabi mo ngayon, yung simple gift of prophecy plus the word of knowledge, na-edify yung tao, tumibay, lumakas sa pananampalataya, yan ang prophecy. Trabaho yun ng mga prophet sa church. Hindi yung magpipredict ka, bukas lilindol. Hanggang November pa ito. And then, tsunamis will come after November. Psychic ka, psychic. Psychic ang labas mo. That is, isang branch yan ng witchcraft. So, kailangan natin ma-educate sa ganito. Ito po, ministry na, this is the office of the ministry of the prophet. Hanggang dito na lang mga kapatid. So, purihin ang Panginoon at please share this video kahit sa mga kaibigan yung pastor para malaman ko what is the office of the prophet. At share natin ang video nito. Don't forget to like this video. Alam nyo, kapag maraming nagla-like, maraming sinishare natin sa iba. Dumadami yung nag-expand yung binibigay sa atin ng Facebook na mga audience or yung mga viewers, pinalalami nila. Pero pag hindi natin nilalike ito sa sariling video natin, ang unti lang, minsan ano ba yung nakita ko, 13 lang yung umabot doon sa 30 lang. kasi nga tayo mismo hindi nagla-like no? So, ganun pala. Or, may isang paraan to increase yung yung mag-expand yung ma-boost yung video natin. Anong paraan? Magbabayad ka sa sa Facebook. May certain amount. Kung gusto mo ma-reach out ay 2,000, ito ang babayaran mo. Ganun yun. Pero kung hindi tayo nagbabayad, asa tayo sa like, share, so hanggang doon lang. Ganun kalaga ang ang mga likes pala at saka yung mga comments, kaya yung mga vloggers habol nila yung mga likes, mga comment. Please i-like niyo itong itong aming video. Ito yan lang maitutulong sa amin. Okay, God bless everyone mga kapatid at purihin ang Panginoon. Alright, let's pray. Heavenly Father, maraming salamat sa gabi to sa pagtapos po aming Bible study about the office of the prophet. Nawa po, marami kami natutunan, maraming ma-share namin ito sa iba pa. Bless them, Lord. Pagpalain mo ang bawat isang kasama namin sa Bible study ito. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, Shalom. Amen. God bless.